Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, nagulat si Pipita sa sinabi ni Facundo na ipautang muna niya ang sweldo nito at paghatian nila ang porsyento. Napangiti si Pipita at sinabi na lang na si Facundo ang bahala. Sa kabilang dako, hindi mapakali si Tirsing tungkol sa resibo ng grocery na hinihingi ni April dahil wala siyang maibibigay. Pinuna naman ni Lagrimas si Facundo sa sobrang pagkadamot nito, lalo na noong nakita niya ang nakacharge na cellphone, bagay na napansin ni Pipita. Dahil dito, kinausap ni Lagrimas sina Pipita at Tirsing na hindi siya sang-ayon sa sobrang pagka-istrikto ng asawa, lalo na sa paggamit ng kuryente. At ngayon, inyong pakinggan ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatang Hanap Buhay ng Madiskarte, dito sa ating dula, Super Pipita. Hindi ako sang-ayon sa ginagawa ni Facundo. Napakadamot niya. Kaya iwasan ninyong mag-charge ng cellphone ninyo sa salas, ha? Madalang akong gumamit ng cellphone, madam. Kaya 2 hanggang 3 araw lang ako naglulubat. Kung kasi madam, naglilinis ako kanina sa salas. Tapos may biglang tumawag. Lubat pala ako kaya chinarge ko sa salas. Alam nyo na ngayon ang kanyang ugali. Kung sa akin lang, walang problema sa paggamit ng kuryente kung kailangan. Opo madam, pakatatandaan ko. Hindi na maulit. May sasabihin pa kayo, madam? Ituloy ko na sana ang ginagawa ko? Wala na. O, sige na, Pipita. Tapusin mo na para makapagpahinga ka na rin. Opo, madam. Nakaligtas na naman ang pipitang yan. Sinisiraan ko ng asawa mo. Pero ako naman ang lumalabas na masama. O, bakit, Tersing? Nakayuko ka na lang dyan. May sasabihin ka? Ano kasi madam, baka sa sobrang galit ni Sir papaalisin na niya ako nakatulong nyo. Ano? Yan ang iniisip mo? Hindi ko po sinasadya ang pag-charge ng cellphone sa salas.
Nakalimutan kasi ang pagka-istrikto ni Sir sa mga ilaw-ilaw. Ayaw niyang lumaki ang bill sa kuryente. Hayaan mo yan, Tersing. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Ay, salamat, madam. Kung tapos mo na ang trabaho mo, pumasok ka na rin sa kwarto mo. Magpahinga ka na rin. Opo, madam. Salamat, madam. Ang laki ng pagkakaiba ng ugali ni Pipita at Tersing. Malayong mas mabait at honest si Pipita. Tapat sa kanyang mga ginagawa at hindi marunong magsinungaling. Kaila sa akin si Tersing. Gusto akong ipahamak kay Sir Facundo. Halatang may galit sa akin yun ah. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Ay, maalala ko pala si Sir Facundo tungkol sa sinabi niyang ipautang muna niya ang sweldo ko sa mga kliyente niyang umuutang. Nako, nagpapautang ng pera na may interes? Ano ba yung? Basta na lang nagpapautang? Magaling na businessman si Sir pero parang sobra yata ang tiwala sa mga nangungutang sa kanya. Ang lalaking halaga pa man din. At hanggang ngayon, nako, pinautang na nga yata yung sweldo ko. Hindi pa ako sumisweldo. Ayaw ko namang tanungin. Ay, si Kamutang tumatawag. Hello, Kamutang? Hello? Okay lang bang pagtawag ko sa'yo? Oy, okay naman. Bakit? Ay kasi kadalasan na tumatawag ako, lagi kang inaantok o pagod at gusto mo nang magpahinga. Ha? Parang nakakadisturbo kasi ako eh. Ay, aba hindi. Hindi sa ganon, Kamuto. Ikaw naman. May tampo ka yata sa akin ah. Wala. Nasabi ko lang yun. Ayaw ko naman kasing makaistorbo sa'yo eh. Okay lang naman na kahit lagi kang tumatawag. Wag lang sa oras ng trabaho ko ah. At hindi kita masasagot dahil kung minsan kasi iniiwan ko dito sa kwarto ang cellphone. Ganun ba? Oo naman. Oh, may importante ka bang sasabihin? Wala naman. Kagaya ng dati, nangungumusta lang. Ah, okay lang ako dito. Mababait ang mga amo ko. Ang kasama kong katulong lang naman ang ikinababahala ko kung minsan. Oh, bakit naman? Ewan ko ba doon sa Tersing na yon? Naiinggit yata o ano? Parang lagi niya akong minaman-manan. Ay nako, mag-ingat ka. Baka gawan ka ng kasalanan. Ayan nga ang iniisip ko eh. Kaya todo ingat naman ako sa kanya. Eh, dapat lang kung ganyan na hindi magandang pagkikitungo sa'yo. Ay, isa bagay. Alam na ni Madam Lagrimas ang pang-uugali niya. Matagal na kasi yata na nasa kanila si Tersing. Ganun pala eh. Kampante ka kung ganun. Kahit ipahamak ka, kung wala naman siyang ebidensya, o siya rin ang mananagot. Ay, tama ka dyan, Kamutaw. Sa bagay, nagmamanman naman na ako. Oo, todo ingat ka dyan. O siya, tatawag ako ulit bukas. Magpahinga ka na. Ikaw din dyan, Kamutaw. Sige, babay na. Bye. Talagang si Kamoto. Concern lagi sa akin. Madilim na. Bakit kaya hindi matahimik ang mga aso? Hindi pa kaya pinapakain ni Pipita ang mga yan? Parang may ibang tao doon ah.
Ay, delikado yata ito. Baka naman may magnanakaw na nagmamanman dyan sa labas ng bakod. Uy, ito ang masama. Dahil sa ayaw ni Facundo na lumaki ang pil ng ilaw. Hindi na isiniswitch ang ilaw dito sa labas. Kailangang may ilaw dito. May tao nga dyan. Naku, nakapasok na yata ang magnanakaw. Pero, bakit nandyan sa malapit sa kulungan ng mga aso? Hindi ako magpapalata. Dito lang muna ako. Baka makaramdam kung masamang tao yan at saktan pa ako. Magmamanman ako. Si Pipita kaya yan? Makakainin yata ang mga aso. Pero bakit hindi mag-ilaw? Nandyan ang switch. I-switch ko para mailawan. Tersing! Ikaw ang nandyan? Madam, ano kasi, kakainin ko ang mga aso. Ano? Hindi ba't si Pipita ang nagpapakain sa kanila? Ay, opo, pero gutom na sila, madam. Teka, bakit may hawak kang baunan? Wala po. Baka kung ano yung gusto mong ipakain sa kanila. May dog food naman. Yun lang ang ipakain ninyo sa kanila. Baka magka-diferensya ang tiyan nila kung pakainin niyo ng kung ano-ano dyan. Hindi po, madam. Lagayan ko ng kinakain ko na siksirya ito. Ganon? Hayaan mo na lang na si Pipita ang magpakain sa kanila. Hindi mo trabaho yan, Tersing. Hala, katatapos ko lang na pinakain ang mga aso, madam. Busog na busog sila. Pero bakit nandun si Tersing? Pakakainin daw ang mga aso. Naku, si Tirosing naman. Hindi niya trabaho yan, madam. Sinabi ko sa kanya yan. Sige, kung wala ka nang gagawin, magpahinga ka na. Ako na lang ang maghihintay kay Facundo. Opo, madam. Ay, mali. May kutob ako Baka naman may masamang binabalak gawin si Tirsing sa mga aso. At syempre, ako ang mapapahamak. Ako ang mapagbibintangan kung may masamang mangyayari sa mga yun. Ano daw yun? Pakakainin ni Tirsing ang mga aso? Bakit niya naisipang pakainin ang mga aso? Samantalang galit siya sa mga iyon. At ayaw din ang mga aso sa kanya. Hindi pwede ito. Kausapin ko nga. Ang aga namang lumabas ng bahay si Pipita. Siya ang natanaw ko sa bintana kanina. Anong ginagawa niya sa bakuran? Naku, madilim pa. Lalabas na nga ako dito sa kwarto ko. Check upin ko si Pita sa kwarto niya kung nandyan siya. Duda ko. Baka naman iba ang nakita ko. Ay! Good morning, Madam April! Ang aga niyo nagising Ha? Nakapasok ka na pala? Ha? Ano? Nakapasok na ako? Anong ibig niyo sabihin, madam? Binuksan ko kasi ang bintana sa kwarto ko. Pagbangon ko kanina, natanaw kita sa may hardin. Paano niyo ako nakita doon, madam? Kalalabas ko lang sa kwarto ko. Ano? Kung hindi ikaw yon, sino? Sa bagay, hindi ko namukhaan dahil madilim pa. Ay, sandali. May titingnan lang po ako.
Tersing sa kanyang kwarto. At hindi ako magkakamali. Sigurado ako na si Tersing ang nakita ni Madam April sa labas. Mag-aalipay ako kay Madam April. Lalabas ako at manmanan ko kung sino ang nasa baba. Ay, Madam! Nagtimpla na pala kayo ng kape niyo? Oo, magkakape muna ako. Mamaya na ako maliligo. Oh, parang hindi ka mapakali. Ay, ano kasi, Madam, iniisip ko yung sinabi niyo na nakita niyo sa bakuran. Gusto kong manmanan. Ano? Ay, baka naman masamang tao yun na nakapasok sa bakuran. Mag-iingat po ako, Madam. Dito lang kayo, Madam. Umalis na. Bahala siya. Sa bagay, baka naman si Tersing ang nakita ko. Naku, may kinakahulan pa rin ang mga aso. Pero masaya na sila na nakakita sa akin. Ayun, nagwiwigil na ang mga buntot nila. Alam nila siguro pakainin ko na sila. Pero hindi pa oras ang kain nila. Ay, mga aso kayo ha. Mamaya na kayo kakain. Hindi pa oras. Ha? Parang, ano? Bakit yung mga kainan ng mga aso nandito sa labas? Ay, sinong naglabas sa mga kainan ninyo? Bakit nandito? Kumakahulo ulit sila. Tumitingin sila sa may mga masetas na makakapal dyan. Hindi ata ako nagkamali. Kunwari, aalis na ako dito. Pero, manmanan ko kung sinong nandyan. Malalaman ko kung sino ang nandyan na nakatago. Papasok ako sa kusina. Pero, punta ako sa CR. Tamang-tama. Pagdungaw ko sa bintana ng CR, makikita ko kung saan nagtatago ang hinihilalang tao dyan. Yung mga kinakahulan ng aso. Buti na lang at di ko pa nilagyan ng laso ng mga kainan ng mga aso. Mga pwisit na aso. Nangisay na sana sila. Buti naman. Di dapat maaktuhan ni Pipita ang pagkamatay ng mga aso. Bago pa madiscover ni Pipita na nangingisay na itong mga aso, labas na ako dito. Tersing! Pipita! Ibigay mo sa akin yan! Akin yan! Ay, halika! Huwag kang magpahalata na may galit ako sa'yo at may galit ka sa akin. Halika! Pasok tayo sa bodega! Halika! Ikaw ha, salbahe ka. Gusto mo akong ipahamak sa mga amo natin, ano? Hoy, hindi ako masamang tao, ha? Pangako mo. Huwag mo akong pasamain sa mga amo natin. Kung ayaw mong ilantad ko sa kanila ang natuklasan kong gagawin mo sana. Ano? Ba't di ka magsalita? Kung di ka magsasalita, sasabihin ko kay madam ang ginawa mo, ang nakita ko. Isusumbong kita. Huwag. Promise, di ko na patuloyin ang masama kong balak. Promise. Sige na, Pipita. Patawad. Sige na. Natakot ka rin pala. Baka naiidip na si Pipita dahil hindi ko pa sinasahuran. Baka naman nagtatanong na sa'yo. Ano? Hanggang ngayon?
Hindi mo pa ibinigay ang sahod niya? Hindi pa nga. Nako, baka naman may gusto siyang bilhin. O kinausap ko naman siya na hindi ko muna siya susweldohan para maipon at ipautang ko sa mga nangungutang sa akin. Madadagdagan yon dahil may interest. Ano? Oh, ang lalaki na naman ng mata mo. Ano ka ba naman? Ano na lang iisipin ni Pipita? Nakakahiya. Sahod niya yon. Ibigay mo. Oo, alam ko. Ikaw naman, ibibigay ko rin. Kailan? Ipinautang mo nga ba? Bakit ka tumatawa? Natatawa ako sa itsura mo. Kung hindi siya nagsabi sa'yo, ibig sabihin, hindi pa niya kailangan. Kaya saka na lang, kakausapin ko siya. Ano ang mga susunod na mangyayari sa ating kwento? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Madiskarting Buhay. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!